Pag may napadaan sa aking wall ang reseping ito, ang akala ko ay napakamahal at ang hirap gawin. Yun pala ay napakahirap lang bigkasin. Oo nga, nahirapan talaga akong ma-pronounce ang reseping ito, Salisbury steak. Dito sa ating bowl, paghalu-haluin lang natin itong ating mga sangkap. Meron na tayong minced beef dito. So, naglagay tayo ng onions, garlic, at saka Worcestershire sauce. Naglagay din tayo ng isang itlog. At lalagyan din natin ng breadcrumbs. Mga about 1/4 cup po yung nilagay natin. Timplahan ng asin at paminta ayon sa ating panlasa. At pag nailagay na natin lahat itong ating mga sangkap ay pwede na natin paghalo-haloin. So mix until well combined lang po. At pagkatapos ay huhulmahin na natin ang pabilog. Para naman mas madali ay ginamit ko muna itong hulmahan sa pagprito ng ating sunny side up egg. So ganyan lang po, ang bilis. At pagkatapos na nating maihulma lahat ay pwede na nating ilagay muna sa fridge. So yes, nilagay ko muna ito sa fridge ng mga about 1 hour para buong buo itong ating patties. At pag ready na yung ating beef patties dito sa ating wok, heat 2 tablespoons of olive oil. At pag mainit na, idagdag na natin itong ating sibuyas. So, lutuin lang natin hanggat sa medyo mag-caramelize na itong ating onions. At pagkatapos ay ilalagay na natin itong ating sliced mushrooms. Lutuin lang natin to ng mga about 3 to 5 minutes dahil canned naman po itong ginamit natin. At pag naging brown na, ilalagay na natin itong ating all-purpose flour. Mga about 2 tablespoons lang po. And then continue cooking for about 1 minute at saka ilalagay na natin itong ating beef broth. So mga about 1 and 3/4 cups lang po. So tinuna ko lang po yung Knorr cubes, beef Knorr cubes sa tubig. At pagkatapos ay nilagyan din pala natin ng konting soy sauce at saka tomato sauce. At pag nag-simmer na, ilalagay na natin itong ating beef patties. Then takpan muna natin at lutuin ng mga about 10 to 15 minutes. I-check nga muna natin baka nagdikita na itong ating mga patties sa ilalim ng wok. So continue to cook lang po for another 2 minutes. At pagkatapos ay timplahan na natin ng paminta at asin ayon din sa inyong panlasa. And then naglagay din pala tayo ng dried oregano. Pwede din rosemary or basil. Pag wala ay pwede naman din natin lalagyan. Optional lang po yan. At pag ready na ay pwede na nating ilipat dito sa ating serving plate. Sa tingin pa lang ay sobrang nakakatakam na po. Try nyo na din pong lutuin ang reseping ito mga mamshay. Daghang salamat!